Okay, so magandang umaga po sa ating YouTube channel dito po sa Doc Aga Magbanwa. At tayo po ay mag-uusap na naman about dito sa ating mga topic about psychology at counseling. So nung nakaraan, yung last video po natin ay tayo po ay pinag-usapan natin o pinag-aralan natin yung about sa stress and anxiety symptoms. Okay? Both yung physical na sintomas at saka yung mental na sintomas. Ngayon, ang pag-uusapan naman po natin ngayon, yung mga uri ng stress. Yan po yung ating pag-aaralan at pag-uusapan ngayon. But bago yan, invite ko muna kayo na kung di pa kayo nakakapag-subscribe at bago pa lang kayo sa ating YouTube channel dito po sa Doc Aga Magbanwa, ay please subscribe and hit the notification button para sa mga bagong updates at mga bagong video na i-release po natin o gagawin po natin, no? And share nyo na rin po pala, no, para tayo po ay mas lumawak yung ating mga uh, views o yung mga manunod po sa atin. So ito nga po, no, yung pag-usapan natin yung mga uri ng stress at kailangan po natin ay malaman ito at mapag-aralan ito para alam po natin kung saan po tayo nakaano, no, kumbaga naka-criteria. So sabi dito mga uri ng stress. So sabi nga diyan mayroong tatlong pangunahing uri ng stress. So, okay? So dinefine dito na mayroong tatlong uri ng stress pag pinag-usapan mo itong bagay na ito, no? Una, yung tinatawag na acute, then yung episodic at yung acute at chronic, no? So, umpisa natin po yung tinatawag nating acute stress. So, dito, nagano po tayo, naghanap po tayo ng mga datos, nag-research po tayo para dito sa ating topic o yung pag-uusapan po natin. No? So, unahin na po natin yung tinatawag na acute stress. So, ano ba itong acute stress? O acute stress na to, acute tuloy. Acute stress, yan, para malinaw, no? Sabi rito, ang acute stress ay panandaliang stress. Okay, so ibig sabihin, itong stress na ito ay panandalian. So hindi siya yung pangmatagalan na stress. Sabi rito, okay, sabi nga, no, panandaliang stress na mabilis na dumating at nawawala. So mabilis siyang dumating, then mabilis din siyang nawawala. So tignan natin, i-define natin kung ano ba yung sinasabi rito na stress na madaling dumating at mawala. So sabi niya maaari itong maging positibo o negatibo. So kinlarify dito na meron siyang positibo at negatibong dating po, no, sa taong nakakaranas nga, no. Sabi diyan, ito ang pakiramdam na nararanasan mo kapag nasa roller coaster ka o may hidwaan sa yung kasintahan. Binigyan ng mga example, no, kasintahan. Lahat ay nakakaranas ng acute stress paminsan-minsan. So ito palang na to, yung uri ng stress na ito ay yung acute stress ay panandalian, no, o pansamantala. Hindi siya yung pang matagalan. So binigyan ng isang example no, kunyari yung pag-aaway nyo o pagtatalo nyo sa isang relationship. Dito yung kanyang binigyan ng example yung about dito sa relationship niya dun sa kanyang kasintahan. Okay? So yan po yung tinatawag nating acute stress. So pangalawang uri ng stress etong episodic acute stress. So tingnan natin kung ano naman ito, no. Ito yung pangalawang uri ng stress ng ating pag-usapan ngayon. Sabi diyan, ang episodic acute stress ay kapag nakakaranas ka ng acute stress ng regular. So eto naman yung kanina, kung yung kanina yung acute stress, yung mabilisan pero panandalian yung kanyang pagkawala. Okay? O yung kanyang tinatawag na epekto sa tao, no? Pero ito naman yung nakakaranas ng acute stress ng regular. So ito naman yung regular. Okay? Sa ganitong uri ng stress, wala kang sapat na oras upang makabalik sa isang kalmado at relax na estado. So ito yung ibig sabihin yung medyo medyo regular to na kung saan ay kumbaga sabihin na natin oras-oras o araw-araw na na ano po natin to na nakikita.
Okay, nakikita. Nararamdaman pala, no? So, ito yung stress na ito na nararamdaman po natin. Okay? So, yan. Wala kang sapat na, o sabi nga, no, wala kang sapat na oras upang makabalik sa isang kalmado at relax na estado. Okay? Sabi diyan, madalas na naapektuhan ng episode stress sa mga tao na nagtatrabaho sa ilang profesyon. So, yan nga, binanggit dito, no? Okay? So, siyempre, itong ang episodic acute stress ay, kumbaga, ay, ano siya, no? Yung regular. Okay, kaya pala siya tinawag na regular na experience o pakiramdam o makikita sa isang tao dahil ah, yung etong stress na to ay ano, no, nakukuha sa trabaho sa ilang profesyon. Okay, tulad ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Eh, so alam natin may mga ano tawag dito, may mga profesyon na talagang yung ano yung stress na may experience na isang tao ng isang professional, okay, o ng isang practitioner ay talagang nararanasan niya ito kasi sa araw-araw. For example, diyan sa ospital, okay, maraming tinatakbo lalo pag first timer ka sa isang ospital, nurse ka o kaya diyan ka nagtatrabaho, may mga nakakakita kang nakaka-stress talaga lalo pag bago ka, hindi ka sanay nakakita ng may dugo, okay, na mga tinatakbo sa ospital, ano to, nakaka-stress to sa mga bago at ngayon pa lang mag-experience ng ganun. Okay, sa ano naman, mundo naman ng legal profession, so very stressful din yan. Okay, so mayroon talaga mga profession na nakaka-stress talaga at na-experience mo siya sa araw-araw. So yan naman yung pinagkaiba naman nito sa unang binanggit natin sa mga uri ng stress. Yung una nga, 'di ba, yung acute stress. Etong ano, naintindihan na po natin na etong ano na to, episodic acute stress na ito ay pang-araw-araw kasi lagi mo siyang na-experience o nakikita. Okay? O kung ikaw po yung mismong professional na nagtatrabaho doon sa mga lugar na merong ano, no, may matinding stress na ano na pwede tayong makuha doon. So yan po yung pwede natin ano siya, no, araw-araw siya o regular siyang mararanasan ng mga tao o kahit ikaw mismo na mismong nandoon sa lugar na yun. So hindi din naman yan ano, hindi din naman yan naka-bound lang dun sa trabaho. Okay? Kahit saan, sa bahay, sa eskwelahan. So, yung nakakapagdagdag ng ano mo, ng stressor mo, no? Okay? Nakakapagdagdag ng stress mo. At yan po yung mga stressor. Okay? Okay? Yan po yan, no? Yung mga nakakapagpa-stress sa atin. Tapos, yung pinaka-last, yung tinatawag nating chronic stress. Okay? So, ito naman yung pinaka-last. Yung chronic stress, sabi diyan, ang chronic stress ay pangmatagalang stress. Okay, so ito naman yung pinagkaiba niya naman dun sa dalawa. Okay? Again, balikan natin si acute stress ay panandalian na nararanasan yung stress, tapos si episodic acute stress ay medyo tawag yan regular o pang-araw-araw. Pero yung chronic stress naman ay pangmatagalan siya na nagtatagal daw ng linggo o buwan. Okay, mas medyo patagal-tagal to, no? Okay, sa maaari kang makaranas ng chronic stress dahil sa mga problema sa ito, yung kasal, sabi rito, example lang. So, ibinigay rito yung relationship din to, naka-under din tong kasal sa relationship, issue sa trabaho, okay, lalo na pag tawag yan, ano, no, nawalan ka ng trabaho o kaya nagsara yung kumpanya, nakaka-stress yan kasi marami kang iisipin kung saan mo kukunin yung pang-araw-araw ng pamilya mo, ng budget mo. So, yan po, stressor din po yan, no, sa isang tao na nakakaranas nito. Yung nga kanina, balikan natin yung sa tawag dito sa kasal. Okay, sa mga relasyong nasira, hindi lang naman na nagbabound yan sa ay kakasal, kundi sa mga relasyon. Okay, relasyon ng asawa, relasyon ng magkasintahan, kapatid, kaibigan, organisasyon. So, nakabound siya puro, no? Okay, so yan po yung isa po sa nakaka-stress po sa mga tao o mga problemang pinansyal. So, lalo na, no, yung pinansyal. Okay, lalo na ngayon ay magpapasko nga. So, yung mga tao talaga ay stressful talaga sila pag walang pinansyal o walang pera, no? So, yan po yung isa sa mga nakaka-stress
sa mga tao. Okay? So mahalaga na makahanap ng mga paraan upang pamahalaan ng chronic stress. Sabi nga diyan dahil maaring itong magdulot ng mga issue sa kalusugan. So ito palang mga etong ano to, mga stress na ito, kahit sabihin mong yung pang tawag yan, tawag yan yung pansamantala o hindi tumatagal o yung tinatawag nating acute stress, kahit yung episodic acute stress, okay, o kahit yung chronic stress na yan ay nagkakaroon po yan ng malaking epekto po sa kalusugan ng tao. Okay? Sabi nga niya, ang stress ay maaaring magdulot ng physical, psychological o behavioral na mga sintomas. Okay? So yan po yung pwedeng mangyari sa tao pag hindi niya napaglabanan itong mga stress na ito, yung tatlong stress na binanggit po natin. So ngayon dyan lang po tayo. Tapos sa next pag-uusapan po natin yung mga next tawag dito, mga next na karugtong nito. So short videos lang to para dun sa mga gagawin po nating research dito. Okay, so yan lang po yung dito, tinapik natin. So tatlo, yung mga uri ng stress lang po para madaanan lang po natin itong tatlong to. So with that, maraming salamat at see you po sa next YouTube video natin dito po sa Doc Aga Magbanwa sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa ating lahat.